kasari, welcome sa aking YouTube channel. Ako nga pala si Lizelle Domdom, ang yung tinderang taga Batangas. Ayan, kagagaling ko lang sa Lipa at galing ako sa bangko para i-deposit yung aking na-harvest sa aking piso wifi. Total ng 5,000 yung dineposito ko na coins, pero syempre 60,000 yung dineposito natin lahat-lahat. Kasama na yung pondo natin sa GCash. Sa BPI po ako nagdi-deposit para libre ang pag-transfer sa GCash account ko. So, kaya mas mababa yung charge ko sa iba kasi hindi na ako nagcha-charge pag ako nagpapa-cash in sa aking sariling GCash account. Doon sa mga harvest kong coins, doon sa aking piso wifi, akala ko hindi natataas yung makukuha ko doon. Pero every month, pataas ng pataas yung naka-harvest kong coins. Kaya doon sa mga matatao yung lugar, tip ko sa inyo ay magdagdag kayo ng piso wifi para madagdagan yung kita nyo. Ayun nga mga kasari, sa previous vlog ko ay shinare ko sa inyo yung na-acquire kong property na talagang pinag-isipan ko kung talagang isi-share ko, lalo na sa panahon ngayon na sobrang tumal ng pagtitindahan. So alam ko yung takbuhan sa pagsasari-sari store dahil admin ako ng isang group, kaya alam ko yung flow ng tindahan ng nakakarami dahil sa mga post na ina-approve ko, na kailangan ko munang basahin bago ko i-approve. So, kami ang unang taga-absorb ng mga heartache nyo bago namin i-approve yung mga achievements nyo na sinishare doon sa group. Kaya naman, alam namin kung alin ang tagtumal, kung alin ang taglakas. Kung last year, October, November, December, karamihan ng mga post ay mga benta, limpak-limpak na pera, mga ipon challenge. So, ang dami ko ring dinecline kasi marami na rin naiirita. Kasi meron na rin ibang members na nagsasabi na, ano ba tong group na to? Payabangan na lang ba dito? So, kaya naman, nilimitahan namin yung pag-approve na mga tungkol sa mga pera-perang limpak-limpak na ipon challenge at mga benta sa sari-sari store. Ako naman, kung ako masusunod, i-approve ko talaga lahat yon. Kaso, hindi naman lahat ay may gustong makakita nun, di ba? Syempre, sino ba naman ang hindi mapaproud sa benta nila pag malaki ang benta nila sa sari-sari store, di ba? Kaso, ito na nga, after New Year, yun na, puro tumal post na yung na-approve namin. May mga nagsasara pa. Marami din namang mga bagong open na sari-sari store. Pero marami din yung nagrereklamo tungkol sa tumal at yung iba ay talagang hindi na kinaya dahil doon lang sila umaasa sa sari-sari store. Alam ko maraming nakakaramdam din ng tumal dahil talaga namang nakakaiyak talaga pag matumal. Hindi mo pwedeng asahan sa mga bayarin mo sa bills. Yung iba, mas malaki pa yung expenses nila kaysa doon sa kita nila sa benta nila. Yung iba dumadaing na kasi may mga binabayaran pa silang mga tauhan. So, kawawa lalo yung mga may nagbabayad pa ng mga upa. Kaya sa pagtitindahan talaga dapat para tayong mga langgam. Alam niyo yung ugali ng langgam. Mag-ipon tayo habang malakas pa yung tindahan natin para sa time na taghina, hindi tayo agad babagsak. Hindi tayo basta-basta babagsak. Yun yung mga post talaga na-encounter ng mga admins. Mahirap talaga magsala o mag-screen ng mga post. Ganon din sa mga vlog at i-share yung mga kung ano yung dapat naming i-share o i-vlog dito sa aming mga YouTube channel. Hindi naman kasi lahat ay pare-parehas ng reaction o kung paano nila i-absorb yung namabasa at napapanood nila. Magkakaiba kasi yung mindset ng mga tao. Merong mga mahilig mang bash, meron namang mga nakaka-appreciate. Sa totoo lang, ako kasi ayoko din naman makatanggap ng bashing, lalo na sa mga ginagawa kong content. So, hindi ko alam kung napaparanoid lang din ba ako o kasi minsan kasi napapatulan ko rin yung mga nagko-comment na medyo harsh yung mga sinasabi nila. Ako talaga pinag-aaralan ko lalo na sa GCash kung ano yung mga sinishare ko doon bago ko i-vlog. Kaya yung mga nag-a-against doon sa mga comment section, pinaghirapan ko pong i-search yung mga binablog ko bago ko i-share sa inyo. Pinag-aaralan ko po yun. Ako po mismo ang nag-experience para ma-share ko sa inyo ng tama yung tungkol lalo na sa mga GCash at pati na rin dito sa pagtitindahan yung mga sinishare kong vlog. Kasi lagi ko napapansin doon sa group natin, join kayo doon kung gusto niyo makakasari sa group of sari-sari stores or kahit sa paligid mo. Pag may shinare kang achievements mo, shinare mo, pinost mo, or benta mo, shinare mo, majority sa comment section ay medyo mapanakit yung comments. Minsan sarcastic. Syempre, depende rin yun sa pag-post ng author. Kailangan kasi detalyado ang post mo bago mo i-upload. Ipakita mo sa post mo kung gaano kalaki yung tindahan mo at gaano karami yung laman para imbis na i-bash ka nila, ay maging inspirasyon yun sa iba. Kasi minsan may nabasa ako, kahit ako nasasaktan sa mga sinasabi nila. Nag-post siya na ang laki ng puhunan niya, pero yung pinakita niya sa picture, halos walang laman yung tindahan niya. Tapos medyo dull ang kanyang pictures, madilim. So, marami siyang bash na nakuha sa comment section. So, nakakalungkot lang na imbis na wag ka na lang magsalita, kasi yun yung isa sa rule namin, wag maging bastos doon sa group. Kasi para sa akin, lahat doon sa group, maliit o malaking tindahan,
ano lang, pantay-pantay lang para sa akin. Kasi walang imposible. Malay mo yung maliit na tindahan after 1 year, kasi laki na rin ng malaking tindahan, 'di ba? So hindi natin masasabi. Kaya dapat maging positibo tayo sa lahat ng pinopost, mga sinishare sa atin ng mga kaibigan natin, achievements nila. Yun lang yung gusto kong iparating. Sana maging positive ang reaction natin sa lahat ng bagay. So sa group namin, maraming members ang umaangal na dapat inspirational post ang mabasa nila. Ayaw nilang makakita ng mga negativity, pangit na post, mga tumal, mga reklamo. So, kaming mga admin, sa totoo lang kami. So, doon lang kami sa totoong buhay. Kaya, balanse yung pag-approve namin ng post. Hindi naman lagi talagang maganda ang pagtitindahan. Kaya, dapat ipaalam natin sa members ang downside ng pagtitindahan. Hindi lang ang laging maganda, malakas. Yung mga nagpo-post na yan, karamihan sa dyan, hindi nila pinapakita yung kahinaan ng benta nila. Gusto rin nila maka-inspired. Kaya, ang pinapakita nila, yung magagandang tindahan puno, 'di ba? Katulad din dito sa YouTube mga kasari, 'di ba? Hindi mo rin gugustuhin na mapanood yung isang vlogger kung matumal yung tindahan niya unless mag-share kami ng experience paano labanan yung tumal at mapalakas pa rin yung ating benta kahit matumal, 'di ba? Yun panunuorin nyo. Kasi gusto niyo maiwasan yung mga pagkakamali namin na mangyari doon sa tindahan nyo, kaya pinanunood nyo yung mga vlogger na nag-share ng ganun. So, kung kami, sasabihin lang namin matumal pero hindi namin sinishare kung anong gagawin namin after matumal, 'di ba? Bakit matumal? Bakit mahina yung benta? Parang useless yung vlog namin, yung content namin. Kung basta lang namin sinabing matumal. Pero wala kaming shinare kung anong dapat gawin para labanan yung tumal at kung bakit mahina yung benta namin. As vlogger, dapat sasabihin ko kung bakit mahina yung benta ko. Kasi ganito ako, masungit ako. O, syempre, iwasan nyo magsungit sa tindahan nyo kasi pwedeng hindi kayo makabenta pag nagsungit kayo. Dito sa tindahan ko mga kasari, sa tunay lang, hindi ganon kalakas yung benta ko kumpara sa inyo. Simula nung pumasok yung 2024, sobrang hina ng benta. Wag nyo na pong tanungin kung magkano yung daily sales ko kasi sa poll nung nagtindahan ako, hindi po talaga ako nagbibilang ng benta. Once lang siguro nangyari na nagbilang ako ng benta during pandemic pa yon. Na-curious ako kung magkano yung sales ko. 4 days ko lang ata ginawa na magbilang ng benta araw-araw pero hindi na yung nasundan. So marami kasi akong ginagawa dito mga kasari. So hindi lang naman ako nanay dito, may bahay din akong inaasikaso. Kaya mabilisan yung aking ginagawa. Minsan nga mga kasari, kahit pag-aayos ng pera sa lagayan, kahit na may cash organizer ako dyan, minsan magulo pa rin talaga yan. Minsan kayo naubanggahan ko na naayos yung mga pera. So paggabi, gagawa pa ako ng yelo. 11 o'clock PM na ako nakakasara. Maglalaba pa ako sa gabi kasi yun ang malakas ng tubig. Kasi bumili na nga ako ng automatic washing machine kahit paano mabawasan yung trabaho ko. Yun nga yung paglalaba ang pinaka papatay sa katawang lupa ko. Ang ginagawa ko lang naman talaga, may mga sideline lang talaga ako na inilalagay para madagdagan yung income ko. Syempre, kung wala akong tindahan, hindi mapapansin yung mga sideline ko. At vice versa yon. Kung wala dito akong sideline, hindi rin mapapansin yung tindahan ko. 'Di ba? Kaya kailangan may sideline ka, merong pampaakit ng customer, at the same time may tindahan ka rin. Para doble-doble yung kikitain mo. So sa mga kasari natin na nakakaramdam ng tumal, huwag kayong mag-alala. Hindi lang ikaw ang nakakaranas ngayong magkasunod na buwan. Ayan, tapos na yung February. Siguradong lalakas na ulit yung ating benta. Yung mga naunang buwan, January, February, yan talaga yung buwan na talagang pinakamahina. Pagkatapos kasi ng maraming gastusan ng mga tao noong Christmas at New Year, talaga namang nag-focus yung mga customer natin sa pagtitipid. Feeling ko nga marami din yung nagbukas ng alkansya nung time na magpapasko. Dahil bago mag-holiday, napansin ko yung mga pera na tigto 20, ang daming naglabasan, mga 20s, 50s, ang daming lumabas, hindi katulad bago Pasko, wala akong makita. Marami din akong post na nababasa na wala na raw yung 20s. Yung pala siguro nasa ipunan. May season talaga na tagtumal at taglakas kahit sa ang hanap buhay. Ayan nga, share ko lang dati mga kasari, nag-aalaga kami ng baboy. May buwan din na lugi yung mga nag-aalaga ng baboy. Yun yung buwan na iniiwasan nilang magpalaki ng baboy kasi nga sobrang baba ng presyo ng baboy. Lugi pa sila sa ibinibili ng feeds. Pabago-bago kasi yung presyo ng baboy. Depende sa demands. Sa kung gaano kadami production o yung gaano kadami yung baboy. Ganon din sa pagtatanim ng palay. Meron ding panahon yun, di ba? Kaya panahon lang yan mga kasari. Kaya wag kayong panghinaan ng loob. Kasi yung tumal at kahinaan ay isang beses lang naman yan sa isang taon. Hindi naman laging matumal mga kasari. Mahalaga, hindi tayo nasi-zero sa benta natin dito sa sari-sari store natin. Habang may bumibili pa sa atin, laban lang, fight lang. Ayan, mag-try kayo mag-isip ng ibang pagkakakitaan pag wala kayong ginagawa.
Akala ko nga nung January talaga mga kasari, binoykot na ako ng iba kong mga customer. Kasi talagang sobrang tumal. As in, naiinip na ako dito sa tindahan. Ilang K-drama na ang natapos kong episode. Pero wala pa rin, mabagal pa rin ang takbo ng ganun pa rin, ang baba pa rin ng sales ko. Saka na-realize ko rin na matumal kasi dati lagi ako nasa bayan para mamili. Tapos laging nandyan si grocery para mag-deliver. Kaya na-realize ko na ramdam ko yung tumal. Naisip ko, anong nangyayari? Walang bumibili. Pero nung marami ding nagpo-post na iba nating kasari na matumal din sa kanila, hindi na ako nagpanik. Hindi ko na pinag-isipan ng mga customer ko na binoboycott nila ako. Kasi hindi lang ako yung nakakaranas. Pero ngayong February, napansin ko pa konti-konti, bumabalik na yung kalakasan ng benta. Ano, naramdam nyo rin ba? Pero may oras pa rin talaga na walang bumibili. Pero bumabawi naman tayo doon sa hapon at saka sa gabi. Kaya nga ako hanggang 11 PM ako nagsasara. Ang pinapagpasalamat ko lang mga kasari, hindi nagbago yung pagpasok ng kita ko doon sa load at saka sa GCash. Ganon pa rin, parehas pa rin. Ganon din doon sa print at photocopy ko, talagang in demand siya dito. Ganyan yung mga nakakatuwa sa mga kasari natin. Nakakaisip sila ng paraan. Kahit matumal, hindi tayo natitinag. Kaya naman maraming nakakasurvive sa mga time na ganito, di ba? Hindi talaga sila nagsasara bagkos nag-iisip sila na pwedeng pagkakitaan, mga tusok-tusok, fishball kikyam, barbecue, halo-halo. Ang dami pwede, mga siomay, yung iba gumagawa ng, yung nasa tab, marami akong nakikitang post, marami pang nagtatanong kung anong pwedeng pagkakitaan. So, interested sila na dagdagan yung kanilang sari-sari store ng iba pang sideline para lang malampasan yung tumal. Sa totoo lang, marami naman talagang pwedeng pagkakitaan eh. Dati nga ginagawa ko, alam nyo kung ano, gumagawa ako ng puto kasi marami akong time dati. Kutsinta, butche, graham ball, so talagang effort kung effort. Napakadali nang matuto ngayon kasi ang dami nang napapanood sa YouTube. Nagtitinda din ako dati ng tusok-tusok, yung mga fishball kikyam, halo-halo, shake, ice scramble, ice candy, siomay. Lahat na ata tininda ko dito mga kasari. So ngayon wala ako ng mga ganyan. So focus ako dito sa GCash, load, saka sa tindahan. At saka dati naman kasi hindi ako nagba-vlog. Saka hindi ako dati nag-endorse ng grocery. So ngayon hindi na ako pwede ng ganun kasi baka hindi ako maging consistent sa pagtitinda. Pag kailangan ko pa mag-vlog, kailangan ko pa mag-live sa grocery. So dapat kasi sa pagtitinda ng mga tusok-tusok, mga shake, dapat consistent ka para bumalik-balik yung customer mo. Hindi yung kailan mo lang maisipan na magtinda ng araw na yun lang ang magtitinda ka. Eh, hindi ka na babalikan. Pag nayamot na sa'yo yung customer mo na nakailang balik pero wala kang tinda, hindi na sila babalik, di ba? Yun ang ginagawa ko mga kasari. Pag ramdam ko talaga na mababa yung kita ko. Gusto ko kasi consistent yung income ko. Pero pag alam ko na okay na ulit yung tindahan, focus na ulit ako dito sa tindahan. Ganun lang ang ginagawa ko. Kasi ang sa isip ko, hindi pwedeng bumaba yung kinikita natin. Kung empleyado ka nga, di ba, bawat araw pare-parehas yung sahod mo. Ganon din sa tindahan. Huwag nating pabayaan na bumaba yung kita natin kasi hindi naman bumababa ang bayarin natin. Sa akin kasi mga kasari, iniiwasan ko na mabawasan yung pinaiikot kong puhunan. Hindi man maiwasan na babawasan, kailangan maibalik ko yung nakuha kong puhunan dito sa tindahan ko para hindi maapektuhan. Katulad ng sabi ko, domino effect kasi yan. Pag nabawasan yung puhunan mo, mababawasan yung pambili mo ng paninda. Pag nabawasan yung paninda mo, mababawasan yung sales mo, di ba? Kaya kailangan talaga, monitor talaga lagi natin yung pumapasok na income sa atin. Ako man, hindi man ako nagre-record, pero ramdam ko yun. Alam ko yun sa sarili ko. Alam ko kung kailan ang mahina pumapasok na income sa akin at kung kailan ko kailangang rumakit at magdagdag ng pinagkakakitaan dito sa tindahan ko. So yan lang mga kasari, labanan natin yung tumal, gawa tayo ng paraan. Kung tagtumal ngayon at kulang yung puhunan, maglinis na lang tayo ng bahay, di ba? Kasi mas malinis yung kapaligiran, mas malinis yung bahay, mas malinis yung tindahan, mas lalong papasok yung gasya sa atin. Di ba? So hanggang dito na lang mga kasari, salamat sa inyong panonood. Sa hindi pa nakaka-subscribe, please subscribe sa aking YouTube channel, Lizel Domdom. Salamat mga kasari, bye-bye. Happy selling, God bless. Bye-bye.